Good day po sa ating lahat mga kapatid. Mayroon po nagtanong na isa po nating kapatid, okay lang ba na putulan po ng pakpak yung pabo? Ayan po yung kanyang tanong. Kasi nga umakyat sa ibabaw ng puno yung kanyang mga pabo. Kaya naitanong niya po kung ayos lang ba na putulan po natin ng pakpak yung ating mga pabo, lalo na daw yung mga inahin. Yan naman po talaga, lalo na yung mga dumaga o dumalaga. Yan po yung pinaka mataas yung lipad, yung malapit na po silang magpapakasta. Yan po yung time na very energetic po yung mga pabo na yun. So sa tanong niya po kung okay lang ba naputulan ng pakpak yung pabo, sa riktang sagot natin dyan is ayos lang naman po, hindi po yan maano. Kaya lang mayroon po yung kaunting negative na epekto sa ating mga inahin. Ayan, lalo na pag ang ating gagawin ay normal na palimlim lamang po sa ating mga alagang pabo. Kasi nga mababawasan na po yung area kung saan kaya niyang lukuban yung itlog, dahil atin na pong puputulin yung dulo ng kanyang pakpak. Pero pag incubator lamang po yung ating gagamitin, ayos lang po yan, hindi po yan nakakasira sa productivity ng ating alagang pabo. Ayan. During naman sa tag-ulan mga kapatid, malaking bagay po yan na pananggala po nila sa lamig talaga. Pero kung hindi naman masyadong mababa o maikli yung natira, kumbaga dulo lang po yung ating kinuha, nakakasurvive naman po sila sa lamig. Kaya lang, ang pinaka-factor po talaga na maepektuhan is yung pong kanyang paglimlim. Kasi nga mababawasan na po yung area, at the same time yung init na kanyang ilulukob sa kanyang mga itlog. Bibigyan ko po kayo ng idea patungkol po dito sa aking kulungan. Marami po ditong mga kahoy. Ayan, kita nyo naman dito, umaabot po sila sa bubong ng kulungan. Maging doon sa kanilang tapuan, mayroon na yung bubong, abot po sila roon. And then kung magtatanong kayo gaano lang kababa o kataas itong aking bakod sa kanilang range, ganyan lang po. Ayan, yung nabili kong net ay nasa 6 feet po yan. Pakita ko dito sa bandang harapan kasi dyan sa likod hindi masyadong maganda yung pagkabakod dyan. Pero ayos naman, dahil mayroon po yung pangharang na anong tawag dito, cyclone wire o interlinks sa pagkasabi. Yan po, dito na lang sa harapan kasi mas klaro dito. Papakita ko po sa inyo yan. Nasa 6 feet po yung nabili ko na net, tapos nilagyan ko lang ng interlinks. Ito naman pandipinsa po ito sa aso. Ayan, sa kambing, sa aso po talaga. Yan po yung pinakamin pananggala po yan sa mga asong gala. Kasi isa po sa problema sa ating mga pabo is ito pong aso. Ayan, nakailang bisis na po kaming sinalakay dito. Sa ngayon, nang naglagay na po ako ng ganito, sa awa tulong ng Diyos ay hindi pa po nangyaring sinalakay uli ng aso yung aking pabuhan mula nung naglagay po ako ng interlinks. Ayan. So, ayan po. Sa tanong ng ating kapatid, ayan, okay lang po yan. Hindi po yan nakakamatay sa ating alagang pabo once na putulan natin ng pakpak. Kasi nga dulo lang naman yung ating puputulan. Pero kung ako yung tatanungin ninyo mga kapatid, ni minsan ay hindi ko po yan nagawa sa aking mga alagang pabo na magputol ng kanilang pakpak. Instead na magputol is yung ginagawa ko, bubusugin ko na lang sila, tapos ito, maglagay ng bakod. Ayan, ganyan lang po kasimple yung aking ginawa. Ang saka doon ay hindi po sila masyadong lilipad, pero umaabot talaga sila dito sa bubong. Andyan, lalo na may mansanitas o aratilis, kinakain kasi nila yung bunga na hinog na nalaglag dyan sa yero. Ayun, yun po yung kanilang kinukuha. Ayun na po mga kapatid, okay lang po naputulan natin ng pakpak yung ating mga inahing pabo. Kaya lang, pag normal po na palimlim, ayun po, inuulit ko po sa inyo, hindi po yan maganda. Pero pag incubator, nako, walang problema yan.
Dahil naranasan ko na nung nakabili ako ng mga pabo nung nakaraang December. Wala pong pakpak yung kanyang ibang mga inahin. Dahil sa sobrang liit ng kanyang kulungan, yung mga pakpak nila ay nadadamage. Kaya wala pong halos pakpak at buntot yung mga pabo na yun. Pero ayun, may mga itlog kasi yun, napipisa naman. Kaya lang gumamit pa ako ng incubator, hindi na po sila yung naglimlim. So sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon, lalo na po sa mga baguhan sa larangan ng pag-aalaga ng pabo. Hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.